Bago tayo umupo sa 2 Peter chapter 3, isang paalala mula po sa kalangitan. Hallelujah. Isang paalala po sa atin ito, mga kapatid, para mawasto yung ating pananampalataya. Wala na pong biro-biro, mga kapatid. 2 Peter chapter 3 and verse 8, pakipost na, kapatid. Sundan nyo lang. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Verse 10. Hallelujah. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up, saying then that all these things shall be dissolved. What manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness, looking for that hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Wherefore, beloved, seeing that you look for such things, be diligent that ye may be found of Him in peace, without spot and blameless. And account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also according to the wisdom given unto him hath written unto you, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they are not unlearned and unstable wrist, as they also the other scriptures unto their own destruction. Verse 17. Ye therefore, beloved, saying you know these things before, beware lest ye also being led away with the error of the wicked fall from your own steadfastness, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen. To Him be glory, but now and forever. Amen. 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 My forever. Amen. Yan yung empty say forever. At sinabi ni Lord, I'm forever. Everybody say amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Maraming salamat kakilang Panginoon sa mga salita mo. Lord God, sa oras na ito, makikinig po kami, Panginoon, na nawa, O Diyos, maunawaan namin ang mensahe mo. Hallelujah, upang kami, O Diyos, patuloy na maging handa, Panginoon, sa amin pong pananampalataya. Salamat po sa iyong kabutihan, sa aming bisita ngayon, sa mga baguhan. Hallelujah, Lord, kumilos ka, Panginoon. Nawa sa hapong ito, ang desisyon, Panginoon, ay nasa kanilang mga puso ngayon, Panginoon. Ikaw ba ang kanilang paglingkuran o ang mundong ito, Panginoon? Ikaw ba, Panginoon, ang kanilang pupuntahan o ang mundong ito, Panginoon? Gusto ba nilang maligtas, Panginoon, O God, o ang kapahamakan, Panginoon? Kaya salamat po, Ama. Your words of all praise, O God, in the name of Jesus Christ. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Tayo po lahat ay makakaupo na. Hallelujah. Ang tema po natin, the day is coming. Meron pong araw talagang darating sa buhay po natin. Hallelujah. Na dapat po natin talagang mapag-usapan itong mabuti, mga kapatid. In-inspire tayo ng Panginoon para maging handa. Hallelujah. Handa na po ba tayo? Amen. Makinig po tayo, ha. Huwag na po tayong lalabas-labas para tiisin nyo kasi kanina umihi na kayo. Huwag na kayong umihi na yun. Tiisin nyo na pagkatapos umari, wala lalabas, mga kapatid. Makinig tayong mabuti para huwag nyo ma-miss ang tatlong ipapakita ko sa inyo ngayon, mga kapatid, na video, dalawang video, mga kapatid ko, at isang picture. Hallelujah. Para mas lubos natin maunawaan ang mensahe sa ako ito. Muli, makikiusap ako. Wala na pong magro-ring around, mga kapatid. Stay put lang kayo. Hallelujah. Kung saan kayo nakaupo, doon lang kayo, mga kapatid. Okay? Nagkakaunawaan ba tayo? Patahinin na po yung mga cellphone nyo. Hindi po natin kailangan yan dito sa oras na ito. Pakiupo para makapag-concentrate po kayo. Kahit si Presidente Pinoy pang tatawag sa inyo, tanggihan nyo. Tanggihan nyo, mga kapatid. Dahil napaka-importante ang tawag ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Okay, the day
is coming. Ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa po sa atin ay patuloy po sa sinasabing paghahanda. Preparation. Paghahanda, mga kapatid ko, sa ating buhay, physical, spiritual. Hallelujah. The body, the soul, the spirit, always na handa ito, mga kapatid ko, sa harapan ng ating Panginoon para maging matatag ito, maging matibay, lalo-lalo na sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Masabi natin sa ating isipan, malayo pang dumating ang Panginoon. Bata pa ako, hallelujah, marami pa akong gagawin. Gusto ko pang magwardi-wardi sa sanglibutan ito. Kapatid ko, hindi ka na bata. Matanda ka na. Matanda na ang mundo. Hallelujah. Kaya kailangan natin maging handa. Ang paghahanda, ang isa sa pinakamahirap gawin, mga kapatid. Sabi ko nga, kanina sa Bulacan, hallelujah, may isang araw o isang linggo rito, mga kapatid, handa na lahat, Bible ko, lahat, mga kapatid, yung iPad, lahat ng dadalhin ko, face towel, mga kapatid ko. Kampante na ako, mga kapatid. Pagdating ko rito, pagkatapos ko mag-preach, basa-basa yung aking kasuotan. Pagpunta ko rin, wala pala akong dalang t-shirt. Hindi ako nakapaghanda, nanghiram na lang ako ng t-shirt dito. Parang gano'n, ang dami natin inihanda sa ating mga sarili, pero isang napaka-importanting bagay, minsan nakakalimutan natin. Kaya ngayon sa hapong ito, pinapaghanda tayo sa pinaka-importanting paghahanda na gustong gawin ng Panginoon sa buhay po natin, ay yung paghahanda, lalong-lalo na sa kanyang muling pagkabalik. Handa na po ba tayo? Pag dumating ang Panginoon ng may handa ka na ba? Wala ka na bang gusto? Pag tumating siya mamayang gabi sa'yo, at sasabihin niya ngayon din kukunin ko ng kaluluwa mo, handa ka na ba? Yung ating pinakita kanina, mga kapatid, di natin alam, mamamatay. Yes. Amen. Bata pa eh. Yung nakaraang taon, si Ryan, mga kapatid, di ko kalait, mamatay. Bata pa. Yes. Napakabata pa. Hallelujah. Marami nagsasabi, bata pa akong pastor. Marami pa akong gagawing kabalbalan sa mundo. Kaya, saka na lang. Yes. Ha? Matagal pa yung rapture, Panginoon, pastor, matagal pa ang rapture. Kaya maglasing-lasing mo na ako. Maghubog-hubog mo na. Matagal pa siguro. Yes. Pero hindi ko alam kung ano pagkaunawa nyo sa day is coming. Akala nyo yung rapture lang hinihintay natin. Yes. Hindi. Yung kamatayan. Amen. Yung araw ng pagdating ng kamatayan sa buhay ng isang tao, yun yung dapat mo ipagdahanda. Hindi mo alam yun eh. Yes. Totoo yan. Everybody say amen? Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Pangalawa, yung rapture, yung pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid. Ang sabi ng pala ng kasulatan sa verse 10, pakipost na kapatid. Anong sabi niya, mga kapatid? Hallelujah. But the day of the Lord will come as a thief in the night. Ang araw daw ng Panginoon ay katulad sa isang magnanakaw. Yes. Hindi mo alam, yung magnanakaw mo sa bahay mo, hindi mo alam kailan siya akyat. Yes. Baka tulog ka, Yes. Wala ka. baka wala ka sa bahay, baka yung pinto mo bukas. Para daw siyang magnanakaw sa gabi. In the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the worlds that are therein shall be burned out. Masusunog daw lahat ng bagay sa mundong ito. Kagaya ng video na ito, mga kapatid. Lahat daw ng nandito sa mundo, walang kabuluhan, mga kapatid ko, dahil darating daw ang ganitong dilubyo sa mundong ito. Sige, basahin. Tingnan natin. Manood kayo mabuti. Huwag kayong pupuraw. Ayan. May sounds ba? Baka wala na naman. Oh. Bakay pa ngayon ang ating preaching. Pagmasdan nyo kung ano nangyayari na ba ngayon yan. Nangyayari na ngayon yan. Hallelujah. Nagpapadya ng dala ng kasulatan ng nagpapalik. Hallelujah, nandiyan ang kaguluhan. Lahat sisirain. Yes. Lahat masisira. Lahat ng nandito sa lupain ito. Lahat na nandito sa mundo ito, masisira, mga kapatid ko. Wawasakin ng Panginoon yan, mga kapatid ko. Kaya yung tinatawag na end of days.
hallelujah, sa buhay po ng bawat Ano sangkatauhan ang sa mundo. pagkayapa o prediksyon sa Biblia Ayan. na Yan po yan. magkakaroon ng mga katuparan ay pinangungunahan ng mga niya o magiging Tikmaan. sa mga ibang bahagi ng mundo gaya ng Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Mindanao at iba pa rin ng lugar. Ang nagaganap ang problema at surigaling pag-ekonomiya at pinansyal sa buong mundo ngayon Kahirapan. ay ng mabigat na hirap sa mga mayayamang bansa at sa mga Hallelujah. sulok ng mga nagugutom at naghihirap ng mga bansa sa Afrika at mga hitapos at malupang kasalatan ng iba pang maliliit na bansa sa mundo. Ang lahat ng mga pangyayari na indikasyon sa malagim na pagkawasak ng mundo ay mabilis nang nag-uumpisa dahil sa ating mga kasakiman. Kasakiman at walang katapusang kasakiman sa kayamanan para maituloy natin ang mapangsariling pagkakamali at pag-ustay ng pera at di maitagong kasakiman sa mga karamihan kahit gaano ang halaga. Patay na ba ang moralidad? Ngayon ay ating pag-usapan ang pinakamahalagang bagay sa ating lahat, ang ating buhay. Sa ating lahat, wala Wala ng kamatayan. ang nakakaligtas sa kamatayan. Wala. Ito ay maaaring mangyari kahit na anong oras, bata ka man o matanda. Habang tayo ay natutulog, ang atake sa puso o heart attack o stroke na matindi ay pwedeng maganap. Subalit, tayo ba ay nakagawa na ng paghahanda kapag dumating na ang di maiiwasang kamatayan? Paano kung biglang maganap ang malagim na thermonuclear war? Tayo ba ay magiging mga walang silbing saksi na lamang? O tayo ay makakaranas ng malupit at mabagal na kamatayan? Ngayon natamo mo na ang maraming katagumpayan sa buhay sa iyong paghahanap ng mga karamihan o yaman sa mundong ito. Ano na ba ang iyong ginawa para sa iyong buhay espiritual? Yes. Wala. Hindi malaman. Okay. Yun, mga kapatid. Malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan yung malapit na pagdating ng Panginoon. Kung babasahin natin ang Book of Matthew sa chapter 24, nandun lahat yan nangyari, kaganapan na yan ngayon sa ating mundo, mga kapatid. Tayo, nandito tayo sa Pilipinas, pero hindi natin alam ang ibang mga bansa, nagkakagulo na, nagkakahirap-hirap na, mga kapatid. Hallelujah, dahil sa kahirapang yan, maraming nagugutom, maraming nahirapan, mga kapatid ko, ng mga tao. Marami ang pumapatay, marami ang namamatay dahil sa kahirapan. Samantalang kung titignan natin ang panggobernan, ang korupsyon, mga kapatid, ay lumalaganap. Pero ang mga mahirap, mas lalong nahirapan. Iyan yung palatandaan na sinasabi ng Biblia, end of days. Yes. Yan yung palatandaan, mga kapatid, hallelujah. Kaya ano daw ang reason, ano daw ang paghahanda ng bawat sangkatauhan sa panahon ito, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan masumpungan talaga tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung importante, mga kapatid. Kasi ang sabi ng Biblia, but the day of the Lord will come like a thief in the night, para siyang magnanakaw. Hindi mo alam kailan darating, mga kapatid ko, ang magnanakaw. Kaya ganun daw, mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon, lahat ng nandito, mga kapatid ko, ay mapaparang yan, mga kapatid. At yun yung tinatawag natin, and that is your final judgment sa buhay mo. Pagka dumating sa punto, mga kapatid ko, hallelujah, ang bagay na ito dumating na sa iyo, ang kamatayan man o rapture man, yan na yung final judgment ng buhay mo. Yes. Amen. Ang tanong, handa ka na ba ngayon? Yes. Sino pong handa na? Amen. Ha? Parang walang handa. Handa na ba tayo? Kung babalik man isang oras, mga kapatid ko, ang Panginoon sa buhay po natin, mga kapatid. Kung babalik siya bukas, mga kapatid ko, kung kukunin tayo ng Panginoon, mga kapatid, handa na ba tayo? Yun yung pinaka-importanting katanungan. Kasi nga, ang sabi ng Hebrews chapter 9, verse 27, it is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. Yes. Amen. Yun yung judgment day ng buhay ng isang tao, mga kapatid ko. Kaya nga, kung ano yung kanyang ginagawa sa mundong ito, ano yung kanyang ipinapamuhay sa mundong ito, yun, mga kapatid ko, hallelujah, ang kanyang susulitin pagdating ng araw. Kaya nga, dapat maghihanda po tayo palagi bilang isang pananampalataya.
Dapat ihandaan natin, mga kapatid ko, ang ating mga sarili. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong mapagod, mga kapatid ko, hallelujah, na tuparin ang mga kautusan ng Panginoon. Huwag tayong mapagod na ibahagi ang mga salita ng Panginoon. Huwag tayong mapagod, mga kapatid ko, na i-share mga salitang ito. Lalong-lalo na sa mga kapatid natin na nanghina, mga kapatid ko. Bakit ko din sinasabi mga bagay nito, mga kapatid? Kapag ang isang tao lumabas sa